Sa Sibuyan Island sa Romblon, maraming adventure. Pwede kang mag-cliff jumping, umakyat ng bundok na nababalot ng misteryo. At bagamat no man is an island, meron dun iisang pamilya na solong-solo ang isla ng Cresta de Gallo. Kapit na kapit at tila humahalik na sa mga bato ang mga mountaineer na ito. Dito kasi nakasalalay ang kanilang buhay. Mamali lang kasi sila ng galaw. Mahigit 6,000 feet ang kanilang babagsakan. Buwis buhay kasi nilang inaakyat ang isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang maalamat na Mount Giting-Giting sa isla ng Sibuyan sa Romblon. Yung bundok na yan ay mahiwaga daw. Mayroon kasing umakyat dyan na isang matanda na namatay, yung isang babae na umakyat din, nawala, ilang buwan bago nahanap, kalansay na lang siya. Sabi ng mga matatanda, mayroon daw violet na niyog sa taas. Na kapag ikaw doon ay sumilong doon sa puno na yon ay sigurado mamamatay ka. Pero desidido silang daigin lahat ng takot. Maabot lang ang tuktok ng misteryosong bundok. Goal ko rin talaga masamit yung buong bundok sa Pilipinas natin. Ligtas kaya nila itong magagawa? Alas 9 pa lang ng umaga. Nagsimula ng mag-hike ang grupo ni Rio. Matapos ang ilang oras, narating nila ang binansagang tinagong dagat. May mga crab na maliliit doon sa taas. Kaya siguro yung belief nila na mayroong tinagong dagat. Kasi yung crab doon sa taas nabubuhay pa rin. Nakatulad dito sa dagat. Sa ikalawang araw ng hiking, dito na nagkasubukan. Ang kanila kasing lalakaran, yung tinatawag na knife edge. Matalim kasi siya na pahaba. Makipot lang yung daadaanan mo. Dobling ingat talaga. Kailangan yung mga kakapitan mo, tatapakan mo. Sure na hindi ka madudulas. Hanggang tila humahalik na sila sa mga bato. Dahilan para tawagin ang trail na ito na Kiss the Wall. Para kay mga gagamba doon sa pader na nakakapit sa bato. Yun yung dadaanan nyo talaga at bangin na yung baba. Takot ako sa hike, may kasamang panginginig. Umulan na. Doon na may nadisgrasya na rin akong kasama. Paglampas niya mismo, nadulas siya. Yung tuhod niya tumama doon, nabutas. Natapakan niya yung bato sa Kiss of the Wall. Ito na nga raw ang pinakamahabang 5 minuto ng kanilang buhay. Yung trail, parang malalaglag ka. Yun yung buwis buhay shot doon. Yung sa bangin, hindi ko siya tinitignan. Malulalain din ako eh. Nakapokus na lang ako sa dinadaanan ko. Pero maya-maya pa, ligtas din silang nakatawid matapos ang 6 hanggang 8 oras na hiking. Ito na ang tumambad sa kanila. Welcome to Mount Giting-Giting! Pagdating sa summit, doon mo na matatanaw lahat ng buong 360 view ng Sibuyan Island. Nakakatanggal ng stress. Dito sa bundok kasi namin, ang iniiwasan dito is yung mga illegal, gaya ng illegal mining. Yung mga tiga dito, natatakot umakyat kasi nga yun ang naririnig nilang kwento sa mga matatanda.
Ang isla ng Sibuyan, matagal nang nababalot ng misteryo at hiwaga. Lalo pat sakop ito ng tinatawag na Romblon Triangle, kung saan naganap ang ilan sa pinakamalalaking maritime tragedy sa Pilipinas. Katulad ng paglubog ng MV Doña Paz at ng MV Princess of the Stars. Pero sa mga matatapang na susuong sa kanilang karagatan, may bahaging ito ang naghihintay sa iyo. Isang isla na putim-puti ang buhangin. At napakalinis ng tubig. Ito ang isla ng Cresta de Gallo. Kung pwede nga lang, dito na tumira. Ang wishful thinking na yan, realidad para sa pamilya Royo na halos 2 dekada na ritong permanenteng namumuhay. Bagamat umaasa lang sila sa tubig ulan para sa supply ng kanilang tubig at walang kuryente, biyaya pa rin para sa mag-asawa na araw-araw gumising sa ganito kagandang view. Yung kanununuan ko ay dito na nakatira. Parang nawawala yung problema mo kung dito ka sa itong pulo. Yun ang ng Panginoon sa atin. Binigay swerte natin. Walang iisipin, yung island na lang. Hindi namon Hindi inigbayaan namin kay ito alisan kami sa- ini ang may-ari. Tuwing umaga, si Triboy ang nagpapakain ng manok at naghahanda ng almusal. Samantalang si Mer naman ang kumukuha ng dahon ng nyog at nagtatayo ng pawid pandagdag sa kanilang bubong. Radyo pa rin ang pinagkukuhanan nila rito ng balita. Araw-araw rin nilang sinisigurong malinis ang karagatan. Ang mga basurang naipon nga sa loob ng 4 na taon, nakatambak lang sa kanilang bahay. Ang daming plastic. Ano to kinukuha niyo yung mga kalat sa... Oo, sa araw-araw. At tuwing may emergency, may sarili silang bangka. 1 beses kada linggo, pumupunta ng bayan si Triboy para mamili ng tubig at supplies. Nakaproduce din ako ng bangka na maliit lang. Mano-manong tawag yun. Kapag po may emergency, nag-process po ko ng bangka para makatawid ng Sibuyan Island. Pero meron din daw sila ritong hindi malilimutang karanasan. Isang bisis lang ako nakaranas dito. Yung balahibo mo, parang sa Hindi side, rin yung nag-aano. nagtitindi yan. Parang gumagano, no? Yung tinatawag na muito muito. sa Bisaya na sa amin dito. Yung patay na Nagas. nagbabalik yung kanilang mga espiritu. Parang nagalit siguro yun. Habang nagpapalipad ng drone sa Cresta de Gallo, ang drone biglang nagloko. Pre, kita mo? Yung nga doon, Clyde. Clyde, yung mga banda doon. Doon, dito banda. Yung mga nilapag lang yung ban. Sinubukan itong hanapin ng aming team, pero hindi na makita. Hindi talaga makita. Marami ditong nangyari na karuan na wala nauga na malubog ang ang dagat kasi na maalon pa. Hindi ko na hanap sir. Marami na rin ang sumubok dito na kunan ang kagandahan para nga ipalabas sa television. Hindi ito nakukuha ng ayon sa kagustuhan ng kukuha kasi hindi pumapayag ang kalikasan. Dito na ibinahagi ni Bartolome ang matagal nang laman dito ng mga kwentong bayan. Dito po talaga sa dagat ng Sibuyan Sea ay marami na pong na-aksidente mga barko. Nakakonekta po ito dahil iisa lamang po ang kanilang sinusundan at yun po ang tinatawag na ginto ang barko ng Sibuyan Island. Ang sinasabing gintong barko, namamataan din daw sa ilog ng Cantingas sa San Fernando, Romblon. Tuwing babaha daw, ay papasok na naman yung gold daw na barko. Lalo na kung masama ang panahon, tapos sa labasan nito hanggang dagat, sinusundan nila yung napakamaliwanag na barko. Yung barko na sumusunod sa kanila ay sumasadsad na doon sa tabi. Pero yung barko na sinusundan nila, tuloy-tuloy pa rin dito, packet pataas.
May mga pagkakataon din daw na may sumasama pa uwi sa mga naliligo rito. Sabi daw, syudad daw ito yung mga engkanto. Pag uwi sa kanila, umiiba yung mga salita. May something na hindi talaga maintindihan. Namuyo daw, namuyo. Parang kinakaibigan ng engkanto. Pero mas nakadagdag pa yata sa panghalina ng ilog ang ganitong mga kwento para patuloy na dayuhin ang Cantingas River Resort. Kailangan nating ihulog dito para malaman ng mga nasa ibaba na may tatalon. Pwede ring squad goal sa pagtalon. Ngayong pandemya, limitado ang bilang ng mga pinapayagan ditong maligo. Ang entrance fee, 10 piso lang kada tao. Mainit po, nagpapalamig po kami dito sa Cantingas. Si Zairo, madalas daw mag-cliff jumping dito. Pero first time niyang susubukan ang pagtalon sa 40 feet level ng diving board. Ngunit habang sinushoot siya ng aming team, bigla raw siyang may kakaibang naramdaman. Parang may nakatingin sa'yo. Pagtalon sa diving board, ang action camera na hawak niya, Wala! biglang nawala. Ngayon ko lang naranasan na ganun pala kalakas yung impact. Parang may humablot sa kamay ko ng GoPro. Kinabahan ako syempre. Parang hindi na normal na nawala lang eh. Nang ganun-ganun lang. Kinabukasan, binalikan ng aming team ang ilog para hanapin ang action camera. Pero sa pag-review ng aming team sa kuha mula sa nawalang action camera, Gumagana pa? may napansin sila na na-record. Ano ito? Sa pagtalon ni Zairo sa diving board, ang action camera na hawak niya, Wala! biglang nawala. Ngayon ko lang naranasan na ganun pala kalakas yung impact. Parang may humablot sa kamay ko ng GoPro. Kinabahan ako syempre. Kasi parang hindi na normal na nawala lang eh. Nang ganun-ganun lang. Madali lang naman makuha yung mga nalalaglag dyan. Tsaka bihira lang yun. Matapos ang halos 2 oras na pagsisid at paghahanap ng kamera, pero nung reviewin nila ang laman ng video, may napansin silang kakatwang kamay. Ito ang kanilang nakunan. At ang tubig parang nag-iba ng kulay. May napansin din kami, kamay, nakita sa video. Kaya yung nagtataka kami kung kaninong kamay yun. Nakita po ako habang pinapanood ko yung video ay may nakita po akong kakaibang nilalang. Naniniwala akong hindi tao yun. Hindi siya edited. Halata naman sa video na walang nagpipixelate na ibang figure yung paggalaw ng tubig na ayon sa anino nung nakitang figure. Kung may naliligo nung time na yon, posibleng turista lang yon na nahigip ng camera. Nung review ko yung video, una pa lang nakita ko na merong nagkukumpulan na lumot sa ilalim ng ilog. Yun ay isa actually na dahilan kung bakit nakikita natin minsan na green or brown yung kulay ng tubig natin. Naapektuhan din nito yung tinatawag natin na water clarity. Sa lahat ng pumupunta dito, huwag naman silang matakot sa ganon. Kasi safe naman dito eh. Meron po kaming lifeguard mula sa MDRRMO namin. Meron kaming pulis na naka-duty dito na 3. At saka yung mga barangay tanod namin sa Tacloban. Ang Sibuyan Island ay napapaligiran ng Sibuyan Sea. Ito yung daanan ng mga barko from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kadalasan ay dito nangyayari yung mga malalaking trahedyang pambarko dahil yung volume ng mga dumadaang barko, dito sila nagmi-meet, nagkakaroon ng malakas na current. Yun siguro ang dahilan talaga kaya merong tinatawag tayong Romblon Triangle.
Dito sa isla ng Sibuyan, COVID-free ho kami. Wala hong problema dito. Malinis ho ang lahat kasi inaayos namin na talagang sinusunod namin ang mga protokol. Pagsuyo ko lang, pakiusap sa mga turista o sa mga tao mang pupunta dito sa aming isla, pakiingatan lang ho natin. Kasi yung mga tao, syempre, pag nasa bahay, namimiss nila ang mamasyal at nakakatulong talaga ang virtual tour. Gustong-gusto na mag-travel ang mga tao for their sanity. Ang anumang paglalakbay, masarap tapusin sa pagmumuni-muni at pinakamasarap daw itong gawin sa parolang ito sa sitio Gotuson kung saan tanaw ang kagandahan ng Sibuyan. Lahat ng nararamdaman nating takot sa mga panahong ito, kung pwede nga lang anurin ng alon, tangayin ng hangin. Sana sa pagtatapos ng bawat pahinga, makapag-ipon tayo ng panibagong lakas para muling harapin ang bagong umaga. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.